sinabi niya ng hayagan na ito ang lahat ng may pakana ng problema natin sa baha. Ito yung kanyang problema eh, baha niyan eh. So ngayon, ano ang gagawin natin? Hanggang sa ngayon, naghihiwa-hiwalay pa rin tayo, kontrolado pa rin tayo ng sistema ng mga Amerikano at tuwang-tuwa sila. Pero meron lamang silang isang problema. Nasunog na yung kanilang golden boy. Basag na ang pula. So sino naman ang susunod nila? Yan ang aabangan natin. Abangan ang susunod na kabanata. Pero hindi sila titigil. Ang sinasabi ko sa inyo, hindi nila papayagan si Sara Duterte na maging presidente. Ngayon, pro o against Sara Duterte ngayon, dapat nyo siyang ingatan sapagkat naniniwala ako na kinatatakutan siya hindi ng mga Pilipino, Amerikano ang natatakot sa kanya. The moment na siya ay mapaupo, tigpas sila. Tigpas talaga sila. At hindi lamang sila ang tigpas. CPP, NPA, NTF, ubos lahat yan. Kaya ayaw nila si Sara Duterte na maging presidente. Yan ang totoo. Pero, siguro itinadhana na ng panahon ng Panginoon na nakikita nyo utay na bumabagsak na, isa na lamang ang iniitay. Pag tinamaan ito, sakit yan eh. Sakit yan. So, ito na lamang ang inaantay natin. Ito na lamang isa. At siguro pag nangyari yan, alam ninyo, lagi ko sinasabi, ang mga militar, ito na ako, yung mga militar ay merong malaking responsibilidad sa bansang Pilipinas. Sila ay sumumpa, o kami, o tayo ay sumumpa para paglingkuran ang bansa at ingatan ang konstitusyon. The main function of the military is to protect the Constitution. Yan ang trabaho niya. Pero, katulad ng nangyari sa KOJC, katulad ng nangyari sa KOJC, na nakita ninyo na wala nang puntahan ang grupong ito. Zero. Wala nang puntahan. Alam nyo kung sino ang pwedeng sumatma sa kanila? Military lang. Kasi ito yung nandoon sa protective clause na kapag ang mga mamayang Pilipino ay wala nang pupuntahan sapagkat ang kaaway nila ay gobyerno, militar na lamang ang pwede nilang puntahan. Ang problema nasa sila. Hanggang sa ngayon, hanggang oras na ito, ang kalaban natin ay gobyerno. Executive, legislative, and judiciary, magkakabuklot ng lahat, magkasama na, nag-isa na, wala na yung kanilang check and balance. Wala na. Dahil si Rimulya nasa Senado, kasama pa, si Rimulya, judicial yan eh. Tapos yung Congress, yung Senate, magkasama na, kasama rin Rimulya, at kasama na rin ni Marcos, which is executive. So ano pang laban natin taong bayan? Itong dapat na nag-check and balance, nagsama-sama na. Ito pang masakit. Isinama pa nila yung CPP, NPA. Tama. Correct. Yung 3 branches ng government, nagsama-sama na, plus na CPP, NPA, NPF. Tama. Saan na tayo pupunta? Ito yung sinasabi ko eh. Bilang mga militar, bilang sundalo, tayo ang tagapagbantay ng konstitusyon at ang kapakanan ng inang bayan. Pero kung wala nang mapuntahan ng inang bayan, pagkatapos kayo ay nakatingin lamang, ano nang mangyayari sa bansang ito? Wala. So, naintindihan ko rin yan eh. Bakit hindi sila kumikilos? Ito ha, bakit hindi sila kumikilos? Unang-una, yung SND, o yung mga taga-DOS dyan, makinig kayo. Merong maraming DOS dito eh. Taga-DOS, makinig kayo. Yung SND, hindi yan kikilos. Bakit? Eh, dual citizenship yan eh. Dalawang citizenship yan. Sabi niya, eh, wala na yung isa. Pero tatanda mo, nag-dual citizenship ka. Wala kang karapatan na humawak ng posisyon yan. Yan, Sintidoro. Ikalawa, yung ating Chief of Staff
na ating iniiling na tingnan kung ano ang kalalagayan ng ating bansa. Wala rin kilos. Ang laging sinasabi ito, ang laging sinasabi ay chain of command. We have to follow the chain of command. But how about the command responsibility? Pagkasama yan hindi mo po pwedeng paghiwalayin ang chain of command at command responsibility. Sa chain of command, ang pinakamataas ay ang Commander-in-Chief, which is the President. Now, ano ang command responsibility niya? Inulunan niya ang buong Pilipinas. Nagkakagulo tayo dahilan sa yung Commander-in-Chief, mahina, weak, umiyak. Saan ka nakakita na Commander-in-Chief, naghahari ka doon sa Armed Forces of the Philippines, dahil lamang sa baha, umiyak ka? Anong klase kang Commander-in-Chief? Pagkatapos yung command responsibility mo, nagkakagulo na ang inang bayan, nagkakagulo na ang mga tao, nag-aaway-away na, at marami nang napapahamak dahilan sa korupsyon at pagnanakaw. Still ang sinasabi ng Chief of Staff, we follow the chain of command. But how about the command responsibility? Nasaan? Ito yung ating problema. Another problem, yung karamihan sa mga opisyal natin, sa aking tingin, at sabihin naman, hindi ako nag-criticize. Ito yung sinasabi ko lang. Bakit? Marami sa ating mga opisyal na matataas ang rank, hindi rin sila makakilos. Sapagkat kung sila man ay kumilos, tatandaan mo, ang bawat mataas na opisyal ng militar ay gusto rin makaangat ng rango. Katulad ng Colonel, gusto rin niyang maging general. Yung general gusto rin maging 2-star, 3-star. Pero itong tatandaan nyo, yan lahat ng mga sundalo yan, kahit yan ay nakapasa na sa Board of Generals, sinabi ng Board of Generals na ikaw ay qualified para tumaas ng isang rango. Pero, kapag dumaan sila doon sa, ang tawag dito, yung namimili, yung, nawala ako. Yung sa Commission on Appointment, ito ha, tandaan nyo, doon sa Commission of Appointment, puro civilian yan. Politiko yan. Politiko yan. Ngayon, kapag ang isang politiko doon sa Commission on Appointment ay tumayaw sa iyo, hindi ka na mapupromote. Tandaan nyo yan. Kahit na ikaw ay pumasa sa Board of Generals. Bakit? Sino ba talaga ang tunay na nakakakilala sa'yo? Simula nang ikaw ay maging teniente hanggang maging colonel ka, yung Board of Generals. So kilala ka nila, alam nila ang buhay mo. Yung mga commission on appointment, anong alam nila sa'yo? Wala. Pero dahilan, ito dahilan sa nung ikaw ay bago pa lamang na sundalo. Halimbawa, ikaw ay battalion commander. Ikaw ay napaaway sa isang politiko. Tatandaan ka nila. At pagdating mo, kahit pumasa ka sa Board of Generals, pag dumating sa Commission on Appointment, pag sinabi nung taong na-offend mo, pag sinabi sa Commission on Appointment, kaaway ko yan. Palagay mo, kahit yung sundalong ito, pinakamahusay na, sabihin natin na qualified and capable of doing or granting the higher rank. Pumasa na sa Board of Generals. Pero dahil lang sa pinakaaway siyang isang politiko, hindi siya mapupuno. Ano ang alam ng mga taong ito sa kanya? Wala. Samantalang yung Board of Generals, simula pa nung siya'y teniente hanggang maging colonel mo sa alam nila yan. At sasabihin ko sa inyo, kapag ikaw ay sundalo at ikaw ay nakaabot ng colonel, maswerte ka na buhay. Maswerte ka. At kung ikaw ay enlisted personnel, nakarating ka ng master sergeant, magpasalamat ka at buhay ka. Dahil ang buhay ng sundalo, teniente ka pa lang at private ka pa lang, ikaw yung nasa unahan, ikaw ang unang tatamaan. At kapag ikaw ay nakalusot, maswerte ka. Pagkatapos itong mga politikong ito, dahilan lamang sa nakaaway mo sila, hindi ka na ipopromote. Pagkamat ikaw ay sinabihan ng Board of Generals na pasado. Kaya ito ang problema. Dahil dito, yung mga sundalo, ingat na ingat na ingat na ingat na magkaroon ng kaaway na politiko. At kung ang politiko ay merong kaibigan, mahirap nilang hindi pahibiyan. Dahil lang sa kapag sila'y humiti at sila'y tinandaan, hindi sila magpupromote. Nakita niyo yung problema?
Yan ang problema natin sa militar. Kaya nga sinasabi nila eh, pag ikaw daw ay tinyente hanggang lieutenant colonel, sundalo ka